Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi, Mark Narboneta here. Hindi pa man mga ka-Wonder, tumatagal itong pagbibail. Actually, nag-bail na itong si Bong Revilla Jr., dating senador, at nakalaya nga siya. At kinwestiyon nga yan mga ka-Wonder itong pag-aproba ng Sandigan Bayan na hindi nga umaayon ng ibang abogado na pinayagan makapag-bail. Samantala, medyo mahina, o kung sabihin natin mahina o hindi na patunayan ng prosecution itong kanilang ebidensya, kaya nakapag-bail itong si Bong Revilla. May bago na naman mga ka-Wonder na kinaharap itong problema na posibleng magbalik sa kanya dyan sa lupang pangako, dyan sa Payatas, kung ito'y mapatunayan mga ka-Wonder. Yan po yung pag-uusapan natin. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So ito yung pag-uusapan natin. Itong sentro ng usapin natin. Itong umano'y. Yan po mga ka-Wonder yung mga term kapag tayo po hindi tayo nagbibintang. Na ito po yung mga aligasyon. Umano'y proyekto dyan o alokasyon ng DPWH na inuugnay mga ka-Wonder. Sino bang inuugnay? Itong pinag-uusapan natin mga ka-Wonder, itong si Bong Revilla. Inuugnay siya dyan. Na ayon dito sa testimony ng DPWH, itong USEC na si, ano pa pangalanan? Si Bernardo, ano pa pangalan ni Bernardo? Roberto Bernardo, na may 1.5 billion, 1.5 na halaga ng mga proyekto na umano'y nakalaan at inuugnay dyan kay Bong Revilla Jr., mga ka-Wonder. At bukod dyan sa 1.5 billion na nakalaan nga na inuugnay sa kanya, binanggit din itong 500 million na umano'y commitment o cash o kickbacks, mga ka-Wonder, na sinasabing naugnay din sa mga proyekto na yan, ayon kay Bernardo. Samantala, mga ka-Wonder, ito naman, sa testimony naman ni Manuel Bonoan, sa Sandigan Bayan, lumitaw yung usapin na tungkol naman ito sa 7.4 billion. Grabe mga ka-Wonder, grabe. Kung ito'y mapatunayan, talagang grabe itong si Bong Revilla, mga ka-Wonder, kung ganyan. Itong 7.4 billion halaga ng proyekto na umano'y pinasok para dyan sa 2025 GAA sa ilalim ng tinatawag na, ito yung sinasabi ni Ping Lacson, na malala pa, mas malala pa sa confidential funds, intelligence fund. Itong sinasabing leadership funds, mga ka-Wonder, itong leadership fund. Sarap maging senador, mga ka-Wonder. Ang dami mong palang fund. At pagkukuhanan. Meron pa dyan, hindi pa tapos. Dahil meron pa dyan mga porsyento. So, mahalaga dyan, mga ka-Wonder, na dapat natin tandaan na itong 1.5 billion, umano, itong halaga na to ng proyekto o allocation na inuugnay dyan kay Revilla. At mahalaga rin, mga ka-Wonder, na hindi ibig sabihin na yung halagang to ay napatunayan na, sa pag-aari o kontrolado ni Bong Revilla. Yang tinutukoy natin 1.5 billion. At ito namang 500 million, mga ka-Wonder, na halaga, na ayon sa testimony ni Yusek Bernardo, ay umano'y naging commitments o cash o kickbacks na sinasabi niya, mga ka-Wonder. Grabe. At meron dyan, mga ka-Wonder, na particular na aligasyon. Yung halaga na 250 million umano. Yung personal, ito mga ka-Wonder, personal na ihinatid ni Bernardo sa bahay ni Bong Revilla. Grabe. At ito yung dapat nating ituring, bilang aligasyon o testimony. Hindi pa ito sinasabing napatunayan na fact, Yung 1.5 billion na yan, yung sinasabing 500 million na yan, at ito mas nakakalula, itong 7.4 billion. Ito yung halaga, mga ka-Wonder, ng proyekto na ayon sa testimony ni Bonoan, ay pinasok ni Revilla. Siya mismo yung nagpasok o nag-insert, kumbaga yung sinasabing insertion, para dyan sa 2025 GAA sa ilalim ng leadership fund. Kaya dapat nating paghiwalayin. Yan yung mahalaga para maunawaan natin, mga ka-Wonder, yung mga proyektong pinasok sa budget. At yung anumang aligasyon tungkol sa personal o pakinabang o kickback. Kaya yung mapangunahing tanong dyan, mga ka-Wonder, para sa discussion natin, ano ang pagkakaiba ng budget allocation? Project insertion, yung sinasabing leadership fund, at yung kickback. Anong mga kaibahan yan? Paano malalaman kung yung isang proyekto, mga ka-Wonder, ay legitimate, o lehitimong bahagi ng proseso ng budgeting na mayroong irregularity? Yan yung mga tanong.
ano yung bigat ng testimony nitong isang state witness gaya ni Bernardo sa isang kaso? No? Bakit mabigat? Ano bang posisyon niya? May kay ba siya sa testimony niya? Magiging credible ba siya? Ano ang kailangang ebidensya? At para mapatunayan mga ka-wonder yung isang aligasyon ng kickback, anong ebidensya? At bakit mahalaga mga ka-wonder na paghiwalayin muna natin yung akusasyon doon sa napatunayang katotohanan? Yan yung mga tanong. No, ano yung papel ng Sandigang Bayan sa pag-resolve, no, pagbigay ng solusyon sa ganitong uri ng aligasyon? At kung totoo mga ka-wonder na may personal na pakinabang mula sa public projects, meron naman talaga, pero I'm talking about dito kay Bong Revilla, anong maaaring maging epekto nito sa paggamit ng pera ng bayan? Walang iba kagaya nitong mga flood control projects. Inallocate yan last year sa panahon ni Digong. Katakot-takot na flood control projects. At kung ano pang mga funds. Pero tingnan mo yung ating bansa, kala mo na nasa water world tayo eh. Baha kahit saan, grabe, sobra. At sinisisi pa nila si PBBM. Meron pa itong isang mahusay na isang content creator. No, hanga sana ako dyan eh. Pero napapansin ko na siya, pinatatamaan ko na rin yan noon. At ngayon ay suki siya. Binabanatan siya ng mga content creator. Dahil masyadong nagmamagaling. Nagmumukhang tunog matalino. No? Akala mo as if verified niya. No? As if alam na alam niya. Second hand information din lang naman siya. Pero, hindi niya tinitingnan yung talagang fact. Speaking of fact, no? Alam niyo na kung ano yung mga fact na yan. So, balik tayo rito. Alam natin mga ka-wonder na itong project na ito, itong fund na to, itong allegation na ito, ay itinanggi ni Bong Revilla. Classic na yan. No, hindi ko sinasabing guilty pero may mga ganyan, tinatanggi. No? Sa psychology, may mga stage yan, mga phase. Yung mga sinasabing denial stage, at kung ano pa. No, kaya mariing, no, itinanggi ito ni Bong Revilla. Yung paratang na yan, sabi niya, wala siyang kinalaman sa mga issue o umano'y kickback mula sa proyekto ng gobyerno. Kaya sa discussion natin mga ka-wonder, mahalagang isang alang-alang natin yung testimony rito ni Bernardo at ni Bonoan. No, yan yung mga testimony nila. At ipagtahi-tahi yung mga ebidensya na yan para malaman kung may kinalaman itong si Bong Revilla. Kaya hanggat walang final decision mga ka-wonder yung korte, dapat muna mga ka-wonder gamitin natin yung term na umano. Kaya nga na sinasabi natin, umano, aligasyon, ayon sa testimony, yun po yung tamang paggamit. No, para hindi tayo nag-aakusa. So may mga puntong dapat nating pagtuunan mga ka-wonder. Alam natin na ito'y dapat sinasagawa ng mga humahawak ng pondo, yung may mga posisyon. Yung transparency sa budget. Dapat kasi malinaw mga ka-wonder kung paano pinipili at pinapasok yung mga project na yan dito sa national budget. Ano ba yung mga criteria at parameter na yan? Paano yung proseso niyan? Dapat kasi malaman mga ka-wonder kung sino yung nagmungkahi. Naalala ko ng buhay pa to si Cabral, sinabi na siya raw yan mismo tumatawag pa sa mga senador. Gusto niya magproyekto, ito yung mga ganitong proyekto. Tapos siya na mismo, no? May issue pa dyan, kung talagang nawala o tinago, o mga ganun. Hindi natin alam kasi hindi raw pinakita. Yung bang kay mala o lamay, walang balita. Parang naging naglaho na lang sa bula. Anyway, no? Dapat kasi malaman natin kung paano minungkahi. No? Kung sino nagmungkahi niyan. Sino nag-aproba. No? At nagpatupad ng proyekto kasi nagiging sistema ito mga ka-wonder. Nagkakaroon ng tinatawag na sabuatan mga ka-wonder. No, dyan, hindi natin maiiwasan yan. Hindi natin niya maitatanggi, no? Na talagang nangyayari yan. Nangyari nga sa flood control at kung ano-ano pang mga insertions ano-ano pang mga funds di ba? Kaya mahalaga mga ka-wonder yung transparency para maiwasan yung paggamit ng public funds para sa pansariling interest mga ka-wonder, no? Na kapag ginamit mo yan para sa pansariling interest, dyan pumapasok yung sinasabing malversation. At nilulusot nga nila yung kay Sara, hindi naman daw si Sara. Ginamit naman daw sa ibang proyekto. Hindi pa rin dahil hindi tama ang paggamit, kaya nauuwi sa technical malversation. Sabi naman ng ibang abogado na narinig natin, guilty na talaga, pwede nang i-guilty talaga ang verdict. No? At sinasabi pa nga dyan, graft ang ikakaso. No? Kaya yung bukod sa transparency niyan mga ka-wonder, kung ikaw ay public office is public trust. Therefore, ipinagkatiwala sa iyong pondo at pinagkatiwalaan ka, accountable ka. Kaya speaking of accountability mga ka-wonder, kung mapapatunayang may irregularity dyan, dapat matukoy kung sino yung may pananagutan at dapat ipakulong yan at i-freeze yung mga ilgate nila at i-trace, no? Hindi lang yung kung merong anong kaso sila at yung iba pa na paano kayo yumaman ng ganyan, no? Para madala at matauhan, no? Kasi may mga nilalagay tayo dyan na inasahan natin
na may pagka-kleptomaniac pala mga ka-wonder. Buti nga yung kleptomaniac may sakit kaya siya ginagawa niya meron dyan mga magnanakaw na politiko. Dahil sa sobrang kasopangan, kasukaban, no, kay katakawan sa pera, ninanakaw yung pera natin. At tayo yung nagdurusa. No? Kaya yung sinasabing hindi sapat mga ka-wonder, no? Kung magkano lang yung halaga ng proyekto, kailangan malaman din natin mga ka-wonder kung saan napunta yung pera at paano ito ginamit. Yan yung mga isa pang mga tanong. Dahil malaking epekto nito. Gaya itong flood control, anong epekto sa atin? Sigaw na sigaw yung mga nalulunod, pinagmumura sila. Ang daming namatay na hayop, may mga tao pang namatay. Meron dyan, pang blusak niya, kulay brown na siya. Grabe. At iyak ng iyak. Meron pa yung mga pamilya na nasabi na natin. Dahil kinawat yung pera sa flood control, kawawa sila. Kaya yung epekto niyan sa publiko mga ka-wonder, yung pera na yan na para sa proyekto ng gobyerno, ay nagmumula yan sa bulsa natin, sa buwis. No? At yung ibang kita ng estado, yung mga nanggagaling sa GOCC, no? At sa pera natin, sa buwis. At kung may mga kickback dyan o corruption mga ka-wonder, maaaring mabawasan nga yung pondo na dapat para sa mapupunta dito sa kalsada, sa tulay, sa flood control, iba pang serbisyo. Kaya yung iba niya natitipid, nagiging substandard. Nakikita niyo ba yung proyekto sa flood control? Nasira, nawasak? Dahil bakit? Narinig natin yung rason ng kontraktor. Ganito yung halaga. Kunyari, 1 bilyon. May 25% to 30% si senador. May bibigay pa rin sa mga sa loob. No? At may bibigyan pa na maglalakad kung ano-ano pang pagbibigyan. Maliit na napunta kay kontraktor. Anong gagawin niya? Halos wala na siyang kita. Titipirin niya yung materyales. Kaya ang mangyari, makukonsequence niyan, yung dilema niyan, sira ang proyekto, substandard. O kaya hindi ginawa, hindi sinimulan. Kasi bakit? Wala nang pera na tira Kinurakot na ng mga kawatan. Diba? Yan yung mga masaklap dyan Kaya dapat maging mabagsik tayo dyan sa mga kawatan na yan. No? At isa pa mga ka-wonder, maaaring sirain yan. Yung tiwala ng publiko sa proseso ng pamahalaan. Anong klase yan? Sasabihin nila. No? Pinagpapiyastahan nyo lang naman yung pala yung pera. Kaya undeniably talagang nasisisi si PBBM dito. Dahil sa executive mga ka-wonder yung approval yung sinasabi dyan. No, pero then again, yung mga insertion, hindi naman yan nangyayari dyan. No, may mga to the last minute silang ginagawa. At dyan nangyayari mga kickbacks na yan. No, kaya tayo maging critical tayo mga ka-wonder sa ating pag-iisip. Hindi lang basta critical, basta may masabi lang na tunog media, tunog mabagsik journalist, tunog matapang, tunog matalino. Diyos me. Kung ano na lang lumalabas sa bibig. No? Para lang magmukhang relevant. No? Kailangan may gabay yung ating pagiging critical. Huwag agad tayo humatol. Sabi nga, do not judge if you don't want to be judged. Especially if you're not the judge. Nagpapatawa lang tayo mga ka-wonder. Kasi medyo naiinis ako rito sa isang content creator na kung magsalita siya, magbintang, na kumbaga parang binabad trip niya yung nasa kalagitnaan ng kagandahan ng usapan. Ano bang term doon na ginagamit? Na bigla mong sisirain yun, yung momentum. No? Nakaka-bad trip talaga. No? Hindi mo man lang bigyan ng full credit yung tao, insultuhin mo pa. Parang nag-i-insinuate ka ng division, ng hatred, ng anger. Anyway, na-discuss na natin doon sa una nating topic. Kaya huwag tayong matol agad. Kaya yung testimony mga ka-wonder, mahalagang ebidensya yan. Itong ni Bonoan at saka ni Bernardo. Pero mga ka-wonder, bahagi lang yan ng proseso ng paglilitis. Gaya dyan sa impeachment, yung dokumento at yung mga testimony. Kaya mga ka-wonder, ihambing natin yung mga pahayag. Tingnan natin yung testimony ng saksi. No? Yung dokumento, yung records ng budget, no? Yung depensa na inaakusahan. Pagtahi-tahiin natin kasi dyan sa pagkocross sa korte, paglilitis, halimbawa dyan sa impeachment, doon lumalabas at nakikita yung totoong may kasalanan at hindi. No, habang dito naman sa investigation, ini-investigate yan sa korte. No, inahanapan yung mga institusyon pinupuntahan, tinitingnan yung mga dokumento at itong may sala, kinakausap yan. No, kaya ihiwalay natin yung number, yung bilang ng conclusion, yung halaga. No, itong sinasabing natin kaninang 1.5 billion. No, ihiwalay natin yan dito sa 7.4 billion at may nabanggit pa kaninang 500 million. No? Yung mahalagang binanggit na yung mga ka-wonder sa mga testimony, sa record, hindi automatic mga ka-wonder na nangangahulugan, no? Na yung buong halaga na yan ay napunta dyan sa bulsa ni Bong Revilla. Diba? Hindi naman kumpirmado pa. Allegation pa lang, inimbestigahan pa lang. Kaya mga ka-wonder, suriin natin yung source mga ka-wonder. Yan yung isa sa mga tinitingnan dyan. Ano? Alamin natin kung yung information ay mula sa court mismo. Court testimony. Official ba yung dokumento? At yung ulat mga ka-wonder dyan sa media at social media. But then again, partial pa lang yung ating kaalaman dahil yan po iniimbestigahan pa lang.
Malalaman natin yan sa mga test, mga interview, sa reports ng ombudsman, ano? At hintayin natin yung sinasabing judicial findings, mga ka-wonder. Dahil ang korte, sila yung may tungkulin dito, mga ka-wonder, no? Magpasya batay sa ebidensyang hinaharap at nalalakap nila, mga ka-wonder. Kaya itong tanong natin sa sarili natin para maging fair tayo rito. Hindi tayo magaya dun sa isang content creator na nagmamagaling, no, na kala mo alam na alam niya yung lahat. Dapat, mga ka-wonder, itanong natin, no, paano dapat tiyakin ng pamahalaan, no, yung itong mga bilyong-bilyong pisong inilaan dyan sa mga project, no, ng mga pampubliko, yung mga public funds na yan, mga project sa publiko, na ay tunay na napupunta talagang serbisyong publiko at hindi sa pansariling bulsa o interes ng tao. Kaya itong takeaway na iiwan ko sa inyo, mga ka-wonder, no, dito sa usaping ito ay may seryosong aligasyon talaga tungkol sa umano'y project allocation kickbacks. Sinabi ko, seryosong aligasyon na. Hindi pa ito kumpirmado. Binanggit kasi dito, mga ka-wonder, yung testimony na 1.5 billion, 500 million, at yung 7.4 billion, mga ka-wonder, no? Na magkakaibang halaga yan, ha? At iba-iba ang konteksto niyan. Pero tinanggihan ni Revilla, yan ay pawang paratang. No, kaya ang pinakamahalagang usapin dito, mga ka-wonder, hindi lang yung halaga ng pera, kundi yung sinasabi nating transparency, yung accountability, yung ebidensya, at tamang paggamit ng public funds. Bakit? Kasi sa ngayon, mga ka-wonder, dapat malinaw, no? Malinaw ito dapat, na yung mga aligasyon na yan at testimony, ay ito yung hanggat hindi pa napatutunayan, ito pa yung mananatiling aligasyon pa lang at patotoo na ginagamit yan sa korte. At kapag yan ay mapatunayan, ay malamang sa alamang, babalik sa lupang pangako at maghihimas ng rehas itong si Bong Revilla. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na maaring makulong ulit itong si Bong Revilla kung mapatunayan itong mga allegation insertion dito laban sa kanya. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.